consult your doctor. Efficacent Oil, ang mura at pinagkakatiwalaang ginhawa na pamana ng pamilyang Pilipino. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Traslasyon ng Buong Nazareno 2024, the DCXL News Special Coverage. Abangan ang mga kaganapan mula sa loob ng Quiapo Church hanggang sa labas at sa mga ruta na dadaan ng traslasyon kasamang buong puwersa ng DCXL News Team RMN Manila. Traslasyon ng Buong Nazareno. Traslasyon ng Buong Nazareno 2024, the DCXL News Special Coverage. Live sa inyong mga radyo at sa online, ihahatid ang bawat sitwasyon ng traslasyon ng Buong Nazareno, the DCXL News Special Coverage. Ito ang DCXL News 558 kHz, 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Alas 7 ng umaga. Live pong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, sigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Maayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ako po si Radyoman Aljo Bendijo. Lunes ngayon na 8 sa buwan ng Enero taong 2024. At narito ng ulo na mga mainit na balita. Blue Alert itinas na ng NDRRMC para sa Traslasyon 2024. Libo-libo mga deboto dagsa sa Quirino Grandstand at Quiapo Church ngayong bisperas ng pisna ng itim na Nazareno. Presyo ng produktong petrolyo wala halos magiging paggalaw bukas. Investigasyon ng Kamara kaugnay sa umano'y korupsyon sa PUV Modernization Program arangkada na ngayong linggo. ERC target tapusin ang investigasyon sa malawakang power outage sa Panay Island sa loob lamang ng 6 hanggang 8 linggo. Pagpapataw ng suggested retail price sa bigas para makontrol ang presyo, ikinukonsidera ng Department of Agriculture pero ipapataw ng SRP dapat maging reasonable ayon sa ilang grupo ng mga magsasaka. Usapang destabilisasyon kontra sa Marcos Jr. Administration itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa ating showbiz balita, pagpapalabas sa mga sinihan ng 10 pelikula ng MMFF 2023 Extended. Kabuang kinita umabot sa 1 bilyong piso. RMN Network News. Detalye ng ating mga balita alas 7:03 ng umaga. Nakatas na ngayon ang Blue Alert ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa Traslasyon 2024. Ibig pong sabihin dyan, maigpit na nakamonitor ang NDRRMC Operations Center sa Traslasyon at nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamalaan. Naka-activate na rin ang Incident Management Team ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office.
upang mag-monitor at rumisponde sa mga emergency na mangyayari sa kalagitnaan ng prosesyon. Pinatayag na sa 10,000 mga deboto naman ang lumahok sa Quirino Grandstand sa pagsisimula ng tradisyonal na pahalik noong Sabado. Ayon pa ni MPD Acting Director Police Colonel Tomas Ibay, magsisimula na rin ngayong Lunes ang road closure sa paligid ng Quirino Grandstand, kaya't mas malayo na ang lalakarin ng mga deboto na pipila para sa pahalik. Ngayong araw din nagsimula ang oras-oras na misa sa Quiapo Church para sa mga dagsa ng debotong magsisimba. Mga deboto ng Puong Itim na Nazareno, walang patid ang pagdating sa Quirino Grandstand sa ikatlong araw ng pahalik. Report mula kay Radyoman Chill Emprido. Chill! RMN Live Report. Patuloy ang pagdating ng mga deboto ng Itim na Nazareno dito sa Quirino Grandstand para sa ikatlong araw ng pahalik ngayong Lunes. Kasunod nito, inaasahan na papalo o mas doble pa ngayon ang mga deboto na pupunta sa naturang panata o tradisyon. Habang nagpapatuloy ang pahalik o pagpupugay sa Puong Itim na Nazareno ay may mga pagkakataon naman na maikli ang pila pero depende sa oras. Ayon kay Tatay Jory Atol, 5 taon ng deboto ng Puong Itim na Nazareno, masaya siya sa ngayon at muling nakahalik o nagbigay pugay sa Puong Itim na Nazareno. Kahit naligaw kanina umaga ay ayos lamang daw. Aniya, pinag-iisipan pa niya kung mag-aantay na lamang siya at magpapalipas ng gabi dito sa Quirino Grandstand dahil sa prosesyon at araw ng traslasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Tatay Jolly Aton sa panayam ng RMN Manila. Ang kanina umalis ako sa bahay 3:30. Dumating ako rito kasi naligaw ako dito sa Quirino Grandstand. Punta ako ng Quirino mismo. Tapos naglakad na lang papunta rito. Taon-taon po. Ilang taon na, sir? Almost yung nag-start ako, 2019 up to now. Iba po, natutupad na yung iba naman. May parating pa siguro, hindi naman almost talaga totally na binibigay ng Panginoon sa atin na active talaga isang panata natin na bibigay. Minsan meron, minsan wala. Kasi totally naman talaga, kung talagang hindi para sa atin, hindi goal para sa oras na yun, hindi naman talaga totally na bibigay. Samantala, kapansin-pansin rin na mas mabilis at organisado ang pila ngayong taon kumpara noon dahil na rin sa mahigpit na pagbabantay at ginawang paghahanda ng mga otoridad. May hiwalay rin na pila para sa persons with disabilities, senior citizens at mga buntis upang hindi na sila mahirapan pa sa pag-akyat at sa pagpunas kay Black Nazarena. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak. RMN. Maraming salamat, Chill Emprido. Mas maigpit na seguridad ipinapadupad sa Quiapo Church. Report mula kay Radyoman Eman Mortega. Eman. Mas lalo pa ang hinigpitan ng ipinapatupad na seguridad sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Sa pagpasok pa lamang ay kinakailangan na dumaan sa physical pre-screening habang ang kanilang mga gamit ay idaraan sa X-ray machine na itinayo ng Office for Transportation Security. Idineploy na rin ang ilang mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO habang patuloy na umiikot ang mga tauhan ng Manila Police District, MPD SWAT at Philippine Coast Guard. Nakastambay naman ang mga tauhan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office sakaling may mga ilangan ng serbisyo medikal. Isang deboto naman ang hinarang at dinala sa Plaza Miranda Police Community Precinct matapos itong lumagpas sa security screening at magpumilit na pumasok sa simbahan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng misa at ilan sa mga deboto ay magtutungo naman ang Quirino Grandstand para dumalo sa tradisyonal na pahalik. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. Maraming salamat, Eman Mortega. Sa bantala, naniniwala ang isang deboto ng Puong Itim na Nazareno na mas maayos ngayong taon ang isang sagawang traslasyon dahil sa mga ipinapatupad na mga pagbabago. Sa panayam ng RMN Manila kay Roel Biazon, mamamasan ng Mendoza, Quiapo, sinabi nitong pabor siyang lagyan ng harang na salamin ang Puong Nazareno na nasa andas. Anya ito'y para wala nang makasampa o umakyat sa andas para mawakan ang Puong Nazareno. Maliban dyan, mayroon din kasing mga deboto na kumukuha ng kahit anong piraso na makukuha sa andas. Kaya sa isinagawang pagbabago ay mas smooth na anya ang prosesyon at ang mga deboto ay hahawak na lamang ng kandila habang inihahatid ang Puong Nazareno sa simbahan ng Quiapo mula sa Quirino Grandstand sa Maynila. Masaya ako dahil
sinarado siya, tinakpan siya. Pero nakasalamin, walang sasampa. Kumbaga magiging maayos, magiging smooth yung prosesyon ngayon ng translasyon dahil lahat iilaw na lang, magkahahawak na lang ng kandila hanggang magmula sa grandstand, maihahatid siya ng maayos at magiging mabilis yung prosesyon pabalik ng simbahan ng Quiapo. Kasi yung ibang sumasampa sa kanya, sinasaktan siya kaya kinukuhanan siya ng peraso ng kung ano man yung makukuha nila sa Nazareno Dinig po yan ni Roel Biazon, mamamasa ng Mendoza, Quiapo. Philippine National Police mahiuling paalala sa mga dadalo sa traslasyon. Report mula kay Radyoman Angel Ronquillo. Angel. Nagpaalalang muli ang Philippine National Police sa mga debotong makikiisa sa tradisyonal na pista ng Itim na Nazareno. Ayon kay PNP Mayor Chief Police Colonel Zin Fajardo, ang mga lituntunin ito ay mahigpit ay patutupad ng mga otoridad sa layunin maging ligtas, tahimik at mapayapa ang pagdaraos ng Traslasyon 2024. Kabilang dyan ang suspensyon sa lahat ng permits to carry firearms outside of residence 3 araw bago ang pista ng Nazareno sa Martes. Mahigpit din patutupad ng gun ban sa Maynila mula alas 7 na umaga ng January 8 hanggang alas 7 na umaga ng January 10. Gayon din ang no drone o no fly zone at ang no sale zone simula Linggo hanggang Miyerkules. Epektibo na rin ngayong araw ang liquor ban na magtatagal hanggang sa January 10. Ilan pa sa mahigpit ay pagbabawal sa traslasyon ay ang pagtitinda sa paligid ng Quiapo Church, paggamit ng hoodie jacket, sombrero, backpack, water bottles, payong, maging ng mga raincoats, pagputok at pyrotechnic devices at ang pagdadala ng mga deadly at bladed weapons. Samantala, nagpaalala din ng PNP sa mga motorista hinggil sa may iral na road closure at rerouting scheme mula alas 9 ng gabi ng January 8 hanggang sa pista ng Itim na Nazareno sa Enero 9. Kasama mo sa DZXLR Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak Arimen. Maraming salamat Angel Ronquillo. Samantala, oras natin alas 7:11 ng umaga, baliit o wala, halos magiging paggalaw ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa mga taga-oil industry, inaasang tataas ng hanggang 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina at ng kerosene. Habang hindi pa sigurado kung rollback o taas presyo ang ipatutupad sa diesel, pero aabot lamang ito sa 10 sentimos. Noong nakarang linggo, sinalubong ng good news na oil price rollback ang mga motorista sa unang Martes ng taon. Pumalag ang Ibon Foundation sa payag naman ng Department of Transportation na hindi tataas ang singil sa pamasahe dahil sa PUV Modernization Program. Ito matapos sabihin ng DOTR na walang basihan ang pagpalo ng minimum fare sa 50 pesos sa mga susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ng Ibon Foundation na ayaw lamang aminin ng pamalaan ang nakaambang na dagdag singil sa pasahe dahil sa modernisasyon. Ayon pa sa Ibon Foundation, imposibleng walang maging pagtaas sa singil, lalo na't umaaray nga ang mga tsuper at mga operator sa halaga ng bawat unit ng modern jeep. Inialimbawan nila ang minimum fare para sa mga tradisyonal na jeep na nasa 8 pesos noong 2017 sa magsisimula ng modernization program. Dapat daw maintindihan ng DOTR na malaki ang mababago sa mass transport kung saan bumibiyahe ang mga ruta, lalo na't naging pribado na ang mga ito dahil pa rin yan sa consolidation. Aarangkada na ngayong linggo ang investigasyon ng Kamara kaugnay sa manoy korupsyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay House Committee on Transportation Chairman at Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop, isasagawa ang motu proprio investigation sa Miyerkules alinsunod sa hiling ni House Speaker Martin Romualdez. Unang pumutok ang balitang may irregularidad sa PUV Modernization Program noong Oktubre ng nakarang taon, pero binawi rin ito ng dating empleyado ng LTFRB. Ayon kay Romualdez, dapat siyasatin ng Kongreso ang mga ulat na may korupsyon dahil posibleng naapektuhan ito ang implementasyon ng PUV Modernization Program.
Para naman kay Transportation Secretary Jaime Bautista, bukas siya sa mga pagdinig kaugnay sa POV Modernization Program pero hindi raw niya maintindihan ang mga aligasyon ng korupsyon. Paliwanag ni Bautista, otomatiko namang mare-renew ang mga prangkisa ng mga jeep kapag nakapag-consolidate na ang mga ito. Alas 7:14 ng umaga, tatapusin ng ERC, Energy Regulatory Commission, ang investigasyon sa malawakang power outage sa Panay Island sa loob ng 6 hanggang 8 linggo. Ayon kay ERC, Chairperson Mona Lisa Di Malanta, ganito kahaba rin ang kinailangan nila ng mag-imbestiga sa nangyaring power outage sa Negros at Panay Island noong Abril ng nakarang taon. Pinaliwanag naman ni Di Malanta na ang NGCP talaga ang sisisihin sa nangyari dahil sila ang system operator. Unang sinisina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Energy ang NGCP dahil napigilan sana ito sa mga unang oras na pumalya ang planta. Noong 2 ng Enero, isang planta ng Panay Energy Development Corporation ang bumigay pero hindi ito nakaapekto sa power supply hanggang sa sumunod na 2 oras kung saan 6 na unit pa ang pumalya na nagdulot ng shutdown ng kuryente. Short at long-term plans para sa matatag na power source sa bansa, iginit ng isang senador. Report mula kay Radyoman Conde Bata. Conde. Iginiit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa pamahalaan na magkaroon ng short at long-term plans para sa pagtiyak ng matatag na power source sa bansa. Ang suwestyon ng senador ay kasunod ng power outage sa Panay Island na nagsimula pa noong January 2 matapos na tumirik at mag-shutdown ang mga power plants sa lalawigan. Tinukoy ni Villanueva na batay sa datos ng Department of Energy o DOE, 50% ng power plants sa bansa ay nasa 20 taon na. Dahil dito mahalagaan yung mayroong plano o programa ang gobyerno upang maiwasan na ang mga power interruptions sa hinaharap. Ang mga programang ito ay dapat naglalaman ng wastong maintenance ng mga power plants, generators at pasilidad. Iminungkay pa ni Villanueva ang patuloy na paghahanap ng ibang mapagkukunan ng renewable energy tulad ng wind at solar upang makamit ang target ng ahensya na pagsapit ng 2030 ay 35% na ang renewable power generation mix sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN. Maraming salamat Conde Batak. Maharlika Investment Corporation target mamuhunan sa sektor ng enerhiya. Report mula kay Radyoman Rhea Mamogay Su. Rhea. Suportado ni Maharlika Investment Corporation o MIC President and Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. ang panukala ni Speaker Martin Romualdez na mamuhunan ng MIC sa National Grid Corporations of the Philippines o NGCP. Ayon kay Consing, ang NGCP ay backbone ng power system ng Pilipinas, kaya naman ang katatagan nito ay hindi maihihiwalay sa economic at social well-being ng bansa. Sa suhestyon ni Romualdez, naniniwala itong ang pamumuhunan ng MIC sa NGCP ay makatutulong sa pag-upgrade ng energy infrastructure at mapapababa ang singil sa kuryente. Sang-ayon dito si Consing dahil sa potensyal na mapalakas ang sektor ng enerhiya na magbibigay daan sa maliwanag na hinaharap. Dapat anyang maging katuwang ang MIC sa pagtugon ng mga hamon sa enerhiya sa Pilipinas. Ilan sa nakikitang benepisyo nito ang mababang halaga ng kuryente at mas maaasahan at matatag na grid na magpapalakas rin sa mga komunidad. Una nang iniulat na nakaranas ng halos 4 na araw na blackout ang mga isla ng Panay at Guimaras maging ang ilang bahagi ng Negros. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Rhea Mamogay Su, Tatak RMN. Maraming salamat Rhea Mamogay Su. 7:18 ng umaga, ikinokonsidera ng DA, Department of Agriculture, na magpatupad ng suggested retail price sa bigas para makontrol ang presyo at manatiling abot kamay para sa mga mamimili. Sa isang panayam, sinabi ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na gumagawa na ng hakbang ang kagawaran para mag-issue ng bagong set o SET o set ng SRP
na ikokonsulta sa industry players at mga stakeholder. Paliwanag pa ni De Mesa, hindi pwedeng basta-basta magpataw ng SRP nang walang ginagawang konsultasyon. Noong Disyembre nung nakarang taon, iniulat ng Philippine Statistics Authority na pumalo sa pinakamataas sa loob ng 14 na taon ang rice inflation. Sa nasabing buwan, pumalo sa mahigit 48 pesos ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice, na mas mataas ng 2 piso kumpara noong November 2023 at sa halos 40 pesos lamang noong December 2022. Halos 10 piso naman ang itinaas sa presyo ng kada kilo ng well-milled rice sa loob ng isang taon. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, tumaas talaga ang presyo ng bigas dahil sa mababang produksyon at pagmahal ang presyo ng ito sa pandaigdigang merkado. Patuloy naman ngayon ang pagdating ng mga imported na bigas na aabot sa kalating milyong metriko tonelada para matiyak ang supply hanggang sa darating na Marso. Samantala, iginit ng ilang grupo ng mga magsasaka na dapat maging reasonable at hindi masyadong mababa ang ipapataw na suggested retail price sa bigas. Ito po'y kasunod ng plano ng DA na magpataw ng SRP sa bigas para makontrol ang presyo at manatiling abot kaya. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, paniguradong babawiin ito ng mga traders sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng palay sa mababang halaga. Sinabi naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na makakapekto sa rice importation ang ipapataw na SRP. Paliwanag ni SINAG President Rosendo So, hindi na magpapapasok ng bigas sa mga importer kapag nagpataw ng SRP dahil sa mahal na presyo nito sa pandaigdigang merkado na sasalubungin naman ng SRP pagdating dito sa Pilipinas. Samantala, mga consumers sa Pangasinan inalmahan ang nagbabadyang taas presyo ng bigas. Report mula kay Radyoman Buds Agtalaw, IFM Dagupan. Buds! Inalmahan ng ilang mga consumers dito sa lalawigan ng Pangasinan na nagbabadyang pagtaas ng presyo ng bigas maging ilang mga paunahing bilihin ngayong 2024. Bungad daw ito ng taon ay pagsirit ng presyo na masasalubong sa mga Pangasinense. Sa kasalukuyan na natiling mataas sa mga pampublikong pamilihan ng presyo ng bigas. Nasa 48 hanggang 49 pesos per kilo ng locally milled rice habang pumapalo na sa 54 pesos mahigit ang per kilo ng well-milled rice. Ayon naman sa mga grupo ng mga agriculturista, nagbabadyang ang dagdag 2 piso na dagdag sa presyo ng bigas, bunsod pa din na nagpapatuloy na presyo nito ng palay sa pamilihan ng pandaigdigan. Samantala, nasa naman ang mamimili makakabawas sa presyo ng anihan season sa darating ng buwan ng Marso, depende pa sa epekto ng El Nino phenomenon. Kasama dito sa FM Dagupan, ito si Idol Buds Agtalaw, Tatak RMN. Maraming salamat, Buds Agtalaw. Ito, nag-viral ito. Ang video nito sa social media, maliliit na isda dumagsa sa baybay na maasim sa Sarangani Province. Mga tamban yata ito. Report mula kay Radyoman Brian Onyante, RMN Jensen. Isang normal phenomenon lang ang nangyaring pagdagsa na napakaraming similya ng tamban na tinatawag na lupoy sa baybayin ng maasim Sarangani Province. Ayon kay Cirilo Lagnason Jr., ang Science Research Specialist 2 ng Department of Environment and Natural Resources Sarangani Office, na dahil sa upwelling na kung saan ang nutrients na mula sa ibaba ng dagat ang pumapataas at hinahabol ng maliliit na isda malapit na sa baybayin ang naging dahilan ng pagdagsa nito sa halos dalampasigan na. Dagdag pa ni Lagnason na walang relasyon ito sa mga kumakalat na maaaring signos ito ng isang kalamidad na pag-alaman na 4 na resorts ng maasim Sarangani Province ang mistulang piyesta sa mga nagsiswimming dahil sa pagdagsa ng isda sa dalampasigan nito. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos, Radyoman Brian Onyate, Tatak RMN. Dagang salamat, Brian Onyate. Lami na ipaksiw. 7:23 ng umaga. Pinirmahan na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang batas ang Republic Act No. 11976 o ang Ease of Paying Taxes Act. Layo po nitong gawin mas simple ang proseso sa pagbabayad ng buwis ng mga malilit na negosyo sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, layunin din ng pinirmang batas na i-update ang sistema
ng pagbubuhis ng Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan ng modernisasyon para lalong mapahusay ang pangungulekta ng buwis. Nakapaloob sa pinirmahang batas sa mga bagong administrative tax reforms at pag-amyenda sa ilang probisyon ng National Internal Revenue Code of 1997. Kabilang sa mga nakapaloob sa bagong batas ang klasifikasyon ng taxpayer bilang micro, small, medium at large, at maaari din silang mag-file sa pamamagitan ng electronic o manual filing sa BIR o sa mga otorisadong bangko o sa authorized tax software provider. Sa ilalim din ng bagong batas, may 180 araw para ma-claim o refund kapag nagkamali sa ibinayad na buwis o illegal tax collection. Ayon sa PCO, inaasa magiging malaking bagay para makamit ng Marcos administration ang 8-point economic agenda sa pamamagitan ng digitalization at mas pinahusay na pangungulekta ng buwis. Alas 7:24 ng umaga, gustong makausap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa ginagawang investigasyon sa Sunshine Media Network International o SMNI. Sa pulong balitaan sa Davao, sinabi ni Duterte na gusto niyang makipag-usap sa Pangulo lalo na't wala namang nakikitang alegasyon o pagkakamali ang NTC. Sa ngayon, hindi pa pinapayagang umere ang SMNI dahil si pinataw na 30-day suspension order. Ito po'y nag-ugat dahil sa ilang paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa na nakita sa pagdinig ng Kongreso, gaya ng pagkabigong kumuha ng bas-bas mula sa Kongreso sa pagpapalit ng ownership sa shares ng stocks. Lumabag din umano ang SMNI dahil sa pagkabigong ipamahagi ang 30% ng ownership sa publiko at pagkabigong gampanan ang responsibilidad ng magpakalat ng mga maling impormasyon at pagbabanta. Naging controversial din ang pagbabanta ni Duterte kay House Deputy Speaker at ACT Teachers Representative Franz Castro at sa payag ng isa sa mga host ng SMNI na may 1.8 bilyong pisong travel fund umano. Si House Speaker Martin Romualdez, bagay na pinabulaanan ng Kamara. Pinag-i-inhibit naman ng SMNI ang 3 opisyal ng NTC sa kaso para matiyak ang pagiging patas ng investigasyon. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil na bukas ang Malacanang sakaling makipag-usap si Duterte. Walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa war on drugs na inilunsad ng nakaraang administrasyon. Ito ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng mga umuugong na mga balita na nasa Pilipinas na mga taga-ICC at nagsisimula ng mag-imbestiga. Sa isang pulong balitaan sa Davao, sinabi ng dating Pangulo na walang kinalaman si Pangulong Marcos Jr. at matagal na raw na nangiimasok ang ICC sa soberenya ng mga bansa. Kaugnay sa war on drugs, sinabi ng dating Pangulo na kung mayroon man siyang ginawa ay ginawa niya ito para sa bansa. Sa ngayon, wala raw pakialam si Duterte kung nasa bansa na ang mga opisyal ng ICC para mag-imbestiga sa mga nangyaring pagpatay noon na may kaugnayan sa mga anti-drug operation. Handa rin daw ang dating Pangulo na sagutin ang ICC. Network News. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang nasa likod ng mga umano'y pasikreto mga pulong para pagplanuhan ang pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang pulong balitaan sa Davao, sinabi ng dating Pangulo na kalokohan lamang ito, lalo na't komportable raw siya sa Pangulong Marcos Jr. Una nang itinanggi ng militar at pulisya ang umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Marcos Jr. matapos kumalat ang video na may mga matataas nilang opisyal ang gustong mawala si Pangulong Marcos Jr. sa pwesto. Samantala, nilinaw Dino Duterte na wala siyang planong tumakbo ulit sa anumang posisyon sa pamahalaan sa nalalapit na midterm elections sa susunod na taon. Samantala, dandang pamilya nawalan ng tirahan sa magkasunod na sunog sa Cebu City.
Report gikan kang Radyoman Ken Galinea, RMN Cebu. Ken. Umabot sa 210 mga pamilya ang nawala ng kanilang mga bahay sa magkakasunod na sunog sa Cebu City. Unang nangyari ang sunog sa sitio Kalapukan sa Barangay Carreta na umabot pa ng third alarm kung saan natupok ng apoy ang 66 na mga kabahayan. Nag-iwan din dito ng danyos na umabot ng 4.5 million pesos. Samantala nangyari ang pangalawang sunog sa sitio Kalipaan sa Barangay Basak Pardo kung saan 75 mga bahay ang nilamon ng apoy at ang tinatayang danyos ay aabot sa 5.2 million pesos. Electrical misuse ang tinitingnan ng kabomberohan na posibleng pinagmulan ng dalawang sunog. Kasama mo sa Arimen DYHP Cebu, Radyoman Ken Galinea, Tatak Arimen. Dagang salamat Ken Galinea. Ito na pagpapalabas sa mga sinihan ng 10 pelikula ng MMFF 2023 Extended. Kabuang kinita, nako, ang laki 1 bilyong piso na. Report mula kay Joshua Ian Josa. Good morning! Tuloy-tuloy ang pagpapalabas ng mga pelikulang handog ng 49 Metro Manila Film Festival. Extended kasi hanggang sa January 14, 2024, araw ng linggo na mapapanood sa mga sinihan sa buong bansa ang 10 pelikula ng Metro Manila Film Festival 2023. Ito'y matapos dagsain ng mga iba't ibang sinihan sa bansa, kaya naman nakatanggap ang MMDA at Metro Manila Film Festival na maraming kahilingan sa social media na palawigin ang showing ng 10 pelikula na magtatapos na sana kahapon. Tatanggapin din ng Metro Manila Film Festival complimentary pass hanggang sa nabanggit na petsa. Umabot naman na sa 1 bilyong piso ang kabuang kinita ng nasabing 10 pelikula. Ang nasabing 10 pelikula ay ang Family of Two, A Mother and a Son Story, Kampon, Penduko, Rewind, Becky and Badette, Broken Heart Strip, Firefly, Gomburza, Malyari at When I Met You in Tokyo. Pagkatapos naman ng festival, ipapalabas ang 10 pelikula sa Los Angeles, California para sa Manila International Film Festival na gaganapin mula sa January 29 hanggang February 2. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Josayan, Tatak Aramen. Maraming salamat na Josayan. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita ngayong araw. Ito po si Radyoman Aljo Bendio mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Bagadang umaga, Pilipinas! Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Oras sa buong kapuluan, alas 7:32 ng umaga.